Ang tragedya sa likod ng Drive 500 milyong jackpot. Nangyari ito noong taong 2012 sa isang luma at siksikang apartment sa Sampaloc, Maynila. Ang swerteng dala ng milyong jackpot sa Grand Lotto ay dagliang naging isang malagim na trahedya. Ito'y matapos na ang asawang nanalo kasama ang premyo ay naglahong parang bula. Isang babaeng walang puso na tinalikuran ng pamilya para sa pera iyan ang mabilis na pagkakilala sa kanya ng publiko. Lumipas ang 3 taon, tag-araw ng 2015. Dahil sa reklamo tungkol sa isang matinding kabahuan, binuksan ang pintuan ng apartment na matagal nang nakakandado. Mula sa kailaliman ng isang bulok na refrigerator, isang nakakagimbal na bagay ang natuklasan. Ang napanalunang tiket ng loto, hindi kailanman na-claim, ay nagtiis sa loob ng 3 taon sa malamig na kadilimang iyon. Ang babaeng sinasabing tumakas dala ang pera, nasaan na nga ba siya? Ano ang tunay na nangyari sa loob ng bahay na iyon sa loob ng 3 taon? Ang katotohanang itinago sa ilalim ng sahig na pinatungan ng semento at ang masangsang na amoy na isinuka ng bulok na ref ang magsisimulang magbunyag ng lihim ng nakaraan. Bago tayo magsimula, kung pipindutin ninyo ang subscribe button, isang magandang araw ang tiyak na naghihintay sa inyo. Ang kuwento ng araw na iyon, ngayon na magsisimula. Agosto 2015. Isang nakakapasong init ang bumabalot sa isang lugar ng mga lumang apartment sa Sampaloc, Maynila. Ang singaw mula sa sementadong kalsada ay nagpapalabo sa paningin habang ang mga hindi na kolektang basura sa mga eskinita ay nabubulok at nagkakalat ng masangsang na amoy. 2:00 ng hapon, sunod-sunod na tumunog ang telepono sa opisina ng Barangay Hall. Barangay Hall, si Aguilar po. Sagot ni Ginoong Aguilar, isang kawani. Isang nag-aalborotong boses ng babae ang sumagot. Hello, taga 201 House ako, dito sa De La Cruz Apartments. Hindi na namin matiis ang baho. Ilang araw nang may naaamoy kaming parang nabubulok, pero ngayon, grabe na talaga, nakakasuka na. Ang boses ng babae ay puno ng inis at paghihirap. Kalmadong sinagot ni Aguilar habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kalma lang po, ma'am. Pakibigay po ang eksaktong address at pupuntahan namin para inspeksyonin ngayong hapon. Makalipas ang 3 oras, dumating si Aguilar sa naturang apartment. Pagpasok pa lang sa entrance, sinalubong na siya ng nakasusulasok na amoy. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan, lalong tumitindi ang kabahuan. Nang marating niya ang pinto ng Unit 201 na may pangalang Flora de la Cruz sa tarangkahan, napapangiwi na siya sa tindi ng amoy na tumatagos kahit sa suot niyang face mask. Tao po, mula po sa barangay. Kumatok at nag-doorbell si Aguilar, pero walang anumang senyales ng tao sa loob. Tanging ang masangsang na amoy ang sumisingaw mula sa siwang ng bakal na pinto. Kalaunan, tinawagan niya ang administrator ng building. Maya-maya, si Mang Tonyo, ang tagapamahala, ay humahangos na umakyat, tulo ang pawis. Naku, lalo yatang bumaho, sabi ni Mang Tonyo habang tinatakpan ang ilong. Ito po ba ang unit ni Aling Flora de la Cruz? Tanong ni Aguilar. Kahit anong katok ko, walang sumasagot. Si Aling Flora? Naku, 1 buwan na po siyang dinala sa home for the aged. Lumalala na raw po ang demensya kaya isinama na ng manugang niya. Ay, hindi pala, ng anak pala niya. Matagal na pong bakante yan. Nagtaka si Aguilar. Dagdag pa ni Mang Tonyo. Ilang buwan na rin pong hindi bayad ang kuryente kaya pinutulan na noong isang araw. Naku, delikado kapag naputulan ng kuryente ang ref. Siguradong may nabubulok na diyan sa loob. Inilapit ni Aguilar ang ilong sa siwang ng pinto. Amoy ng nabubulok na basura nga. Malinaw na nabubulok ang laman ng ref dahil naputulan ng kuryente. Sa ganitong kabaho, dadagsain ito ng mga langaw at peste. Kailangan na itong aksyonan agad. Kinabukasan,
Isang truck ng specialized cleaning services ang huminto sa tapat ng apartment. Si Mang Cardo, ang team leader, kasama ang kanyang mga tauhan na kumpleto sa protective gear at gas mask, ay umakyat patungong Unit 21. Gamit ang master key mula kay Mang Tonyo, binuksan nila ang pinto. Isang bugso ng mainit at mabahong hangin ang sumalubong sa kanila. "Naku po, hindi ito biro. Isuot niyong mabuti ang mga maskara niyo," sigaw ni Mang Cardo. Pagpasok sa loob, tumambad sa kanila ang isang bahay na tila ginawang basurahan. Mga bunton ng lumang diaryo, mga kupas na plastic bag, at mga karton na hindi na malaman ang laman ay halos abot na sa kisame. Halos wala ng matapakan. Ang amoy na nagmumula sa mga basura ay hindi kayang ilarawan. "Nasaan ang ref?" "Natabunan yata," sabi ni Mang Cardo habang hinahawi ang mga basura papunta sa kusina. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang two-door refrigerator na puno ng sebo at dumi. Sa sahig, may namuong itim at malagkit na likido na tumagas mula sa ilalim nito. Dito galing. Binuksan ni Mang Cardo ang pinto ng ref. Isang tauhan niya ang napasigaw at napaatras. "Diyos ko!" Ang loob ng ref ay isang impyerno. Mga natunaw na karne at gulay ay nagkahalo-halo at hindi na makilala. Sa ibabaw nito, nagkakagulo ang mga uod. Pero bilang veterano, si Mang Cardo ay nagsimulang maghukay sa mga bulok na laman ng freezer gamit ang makapal na guwantes. Halos maluha siya sa tindi ng amoy, pero hindi siya tumigil. Habang kinakalkal niya ang kailaliman ng freezer, may nasagi ang kanyang daliri, isang bagay na matigas at mabigat. Masyadong matigas para sa basura. Pilit niya itong hinila palabas. Ito ay isang parisukat na container na binalot ng husto ng asul na packaging tape. "Ano yan, Tay Cardo? Baka may kayamanan diyan," biro ng isang tauhan, pero seryoso ang mukha ni Mang Cardo. "Ewan ko, mabigat at kakaiba ang pakiramdam." Kumuha siya ng cutter at maingat na ginupit ang tape. Matapos tanggalin ang makapal na balot, isang airtight na Tupperware ang lumitaw. Pagbukas niya ng takip, nagsilabasa ng mga silica gel. Sa loob, may mga gamit na maingat na binalot sa plastic. Ang unang lumabas ay isang itim na smartphone, iPhone 4S. Luma na. Sa ilalim ng telepono, may isa pang lumang leather na wallet. Binuksan niya ito at nakita ang isang ID. Elena de la Cruz, 39 years old. Ang babae sa litrato ay may maikling buhok at isang masayang ngiti. Ngunit sa pinakaloob ng wallet, may nakatuping papel. Nang buklatin ito ni Mang Cardo, nanlaki ang kanyang mga mata. Tiket ng Lotto to, isang tiket ng PCSO Grand Lotto, may petsang Nobyembre 2012. Biglang naalala ni Mang Cardo ang isang balita ilang taon na ang nakalipas. Ang misteryong gumimbal sa buong bansa, ang yusinong 2 milyong premyo na hindi kailanman kinuha at napunta sa gobyerno. Imposible. Ito na ba yon? Nanginginig ang kamay niyang sinearch sa telepono ang winning numbers ng naturang draw. Nang makitang eksaktong tugma ito sa numerong hawak niya, biglang namutla si Mang Cardo. "Tigil ang trabaho. Tumawag kayo ng pulis. Ngayon na." Makalipas ang isang oras, napalibutan na ng police line ang apartment. Dumating ang mga investigador mula sa Manila Police District, MPD. Nangunguna sa kanila si Detective Crispin Reyes, isang veteranong pulis na may 20 taong karanasan. Pumasok si Detective Reyes sa Unit 201 at dumiretso sa refrigerator. Abala na ang mga taga-Soko, scene of the crime operatives, sa pagpreserba ng ebidensya. Grabe ang amoy, aniya. Habang sinusuri ang ref, napansin ng matalas niyang mata ang isang bagay malapit sa hawakan. May mga marka na parang sinubukang sirain ang kandado at mga kalmot sa paligid nito. Mukhang sinubukang lagyan ng kandado, sabi ng kasama niyang si Officer Ben Santos. Tumango si Reyes at ibinaling ang tingin sa sahig. Ang bahagi ng sahig sa tapat mismo ng ref ay mas pudpod at maputi kumpara sa ibang bahagi.
Tila may isang taong matagal na nakaupo o nakabantay doon. Nilapitan ni Reyes si Mang Cardo na nagbibigay ng salaysay. Kayo po ba ang tumawag? Sino raw po ang nakatira dito? Si Aling Flora de la Cruz daw po. Mag-isa lang. May demensya na raw po at dinala sa Home for the Aged 1 buwan na ang nakalipas, sagot ni Mang Cardo. Kinuha ni Reyes ang kanyang telepono at chinek ang police database. Maya-maya, nanlisik ang kanyang mga mata habang binabasa ang isang lumang ulat. Missing Person Report, Elena de la Cruz. Nag-report, Paulo de la Cruz. Asawa. Remarks. Tumakas matapos manalo sa loto, dala ang pera. Bumulong si Reyes sa sarili. 3 taon na ang nakalipas. Ang asawang sinasabing tumakas, dala ang pera. Bakit ang mga gamit niya, kasama ang ticket, ay nasa freezer ng biyenan niya? Muli niyang sinuri ang mga ebidensya. Ang pagkakabalot sa tape, ang silikagel, hindi ito basta pagtatago lang. Malinaw na may nagtangkang itago ang mga gamit na ito mula sa mundo. Hindi ito simpleng paglayas. May amoy. To, amoy ng krimen, bulong ni Reyes. Humarap siya sa hepe ng Soko. Ipadala agad ang smartphone na ito sa cybercrime unit. Dahil sa container, malamang hindi ito nabasa. Tiyak na marerecover natin ang data niyan. 3 taon na ang nakalipas, sinabi ng asawa na tinakasan siya ng kanyang misis, dala ang 500 milyon. Hinusgahan siya ng lahat bilang isang masamang babae. Ngunit ang huling bakas niya ay itinago sa loob ng malamig na freezer ng kanyang biyenan, kasama ang premyong hindi man lang nagalaw. Paulo de la Cruz, bulong ni Reyes, habang nakatitig sa ref. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nasa opisina si Detective Reyes, nakatitig sa monitor kung saan nakapaskil ang missing person report noong Nobyembre 2012. Walang emosyon ng mga letra, ngunit sa pagitan ng mga linya may nakatagong trahedya. Santos, tawag niya sa kasamang pulis. Hanapin mo ang contact number ni Paulo de la Cruz. Papuntahin mo siya dito agad. Opo sir, mabilis na sagot ni Santos. Makalipas ang 2 oras, isang lalaking nagngangalang Paulo de la Cruz, 44 taong gulang, ang pumasok sa interrogation room. Ang itsura niya ay kahabag-habag. Ang buhok niya ay malangis at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Amoy na amoy din ang alak sa kanyang hininga, isang patunay kung paano niya ginugol ang nakalipas na 3 taon. Umupo ka, Ginoong de la Cruz, sabi ni Reyes. Umupo si Paulo, kinakabahan. Detective, nahanap niyo na po ba ang asawa kong si Elena? 3 taon na po siyang walang paramdam, akala ko patay na. May halong pag-asa at takot sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Reyes. Sa halip, kumuha siya ng isang evidence bag mula sa drawer at inilapag ito sa mesa. Sa loob, naroon ang luma at kupas na tiket ng loto. Alam mo ba kung ano to? Nang tingnan ni Paulo, bigla siyang namutla na parang papel. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Paano? Paano niyo nakuha to? Ito yung ticket na tinangay ni Elena. Natagpuan namin yan sa loob ng freezer ng nanay mo, kalmadong sabi ni Reyes. Umiling-iling si Paulo. Imposible. Sigurado akong dinala yan ni Elena. Noong gabing yon, inimpake niya lahat ng gamit niya at umalis. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing yon? Sabihin mo sa akin ang lahat, walang labis, walang kulang. Napahawak si Paulo sa kanyang ulo. Nung gabing yon, nag-away kami ng malala ni Elena dahil sa loto. Nalaman kong nanalo siya, kaya humingi ako ng pera para pambayad sa mga utang ko. Pero ayaw niyang pumayag. Kahit daw maghiwalay kami, hindi niya ibibigay ang pera. Nanginginig ang kanyang boses. Sa sobrang galit ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Umalis ako, nagpunta sa isang bar at uminom magdamag. Kinaumagahan, pag-uwi ko, wala na si Elena. Nandoon ba ang nanay mo? Anong sabi niya? Oo, nasa kwarto si inay. Tinanong ko kung nasaan si Elena. Sabi ni inay,
Pagkaalis ko raw, galit na inimpake ni Elena ang mga gamit niya at lumayas. Tinangay daw ang pera. Nagsimulang tumulo ang luha ni Paulo. 3 taon, araw-araw, sinumpa ko si Elena na dahil lang sa 500 milyon, dahil lang sa pera, iniwan niya ang asawa at biyanan niya. Isang masamang babae. Tahimik lang siyang pinanood ni Reyes. Ang pagsisisi sa kanyang mga luha ay tila tunay. Sinubukan mo ba siyang hanapin? Lahat ginawa ko. Nag-hire ako ng private investigator. Nagbayad para hanapin siya sa buong bansa. Pero walang bakas. Yumuko si Paulo. Kaya sumuko na lang ako. Naglasing, nagsugal. Tuwing aalis ako, laging sinasabi ni inay na kalimutan ko na raw ang babaeng tumakas dala ang pera. Pero hindi ko magawa. Sumingit si Officer Santos. Ginoong de la Cruz, tinignan namin ang lahat ng bank accounts. Hindi kailanman kinuha ng asawa ninyo ang premyo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Anong ibig niyong sabihin? Hindi niya dinala ang pera? Tama po. At mula Nobyembre 15, 2012, biglang natigil ang lahat ng card transactions, tawag at anumang records ni Elena de la Cruz. Lahat ng senyales ng buhay nawala. Binuksan ni Reyes ang folder ng kaso. 3 taon na ang nakalipas, wala pang gaanong CCTV sa lugar nyo. Walang sinumang nakakita sa asawa mong umalis, dala ang mga gamit niya. Ang tanging testigo ay ang nanay mo. Nanginginig na binasa ni Paulo ang ulat. Ibig sabihin, nagsinungaling si inay? Hindi umalis si Elena at hindi niya dinala ang pera? Bakit gagawin yon ni inay? Gaano kalaki ang utang mo noon? Tanong ni Reyes. Mga 30 milyon. Karamihan utang sa sugal. Matindi ba ang paniningil sa'yo? Tumango si Paulo. Pinupuntahan ako sa bahay, tinatawagan sa trabaho. Binalaan akong papatayin kapag hindi ako nagbayad. Siguro, kaya ko rin hinanap si Elena ay para mabayaran ang mga utang ko. 3 taon kayong magkasama ng nanay mo? Tanong ni Santos. Hindi. Pagkaalis ni Elena, bumukod ako. Paminsan-minsan ko na lang siyang dinadalaw. Ayokong makita ang bahay na yon. May napansin ka bang kakaiba sa nanay mo? Nag-isip si Paulo. Kakaiba nga. Si inay, sobrang linis sa bahay. Pero simula nang mawala si Elena, nagsimula siyang mag-ipon ng mga basura. Sa una, mga karton lang, pero kalaunan, naging parang bahay na ng basura. Nanlisik ang mata ni Reyes. Kailan siya nagsimulang mag-ipon ng gamit? Pagkaalis ni Elena, at ayaw na ayaw niyang may pumapasok sa kusina. Kapag iinom lang ako ng tubig malapit sa ref, sisigawan niya ako at papalabasin. Dagdag pa ni Paulo. Oo nga, laging nakatayo o nakaupo si inay sa tapat ng ref para siyang may binabantayan. Nagkatinginan sina Reyes at Santos, ang pudpod na sahig, ang kandado sa ref, ang pagsisinungaling ng biyenan. Lahat ng piraso ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Detective, anong nangyari kay Elena? Takot na tanong ni Paulo. Huwag mong sabihing si inay. Iniimbestigahan pa namin, sabi ni Reyes. Sa ngayon umuwi ka na muna. Huwag mong papatayin ang cellphone mo. Pagkaalis ni Paulo, sabi ni Santos, Sir, mukhang wala talagang alam si Paulo de la Cruz. Masyadong totoo ang reaksyon niya para maging arte lang. Oo, sagot ni Reyes. Si Paulo ay biktima rin ng panloloko. May isang taong nagmanipula sa kanya sa loob ng 3 taon. Muli niyang tiningnan ang tiket sa mesa. 5 milyon. Isang halagang kayang bumuhay sa iyo habang buhay. Ngunit may isang taong itinago lang ito sa loob ng isang freezer kasama ng mga bulok na pagkain. Hindi ginastos, hindi ipinagyabang. Tanging binantayan lang sa katahimikan. Aling Flora, bulong ni Reyes. Kailangan nating puntahan ang Home for the Aged kung nasaan siya. Sa Digital Forensics Lab ng PNP, tanging ang ugong ng computer fan ang maririnig. Si Ginoong Kimura, isang analyst, ay nakatutok sa monitor. Sa kabutihang palad, ang smartphone ni Elena ay perpektong naprotektahan ng container. Detective Reyes, tapos na ang recovery.
Mabilis na pumasok sina Reyes at Santos. Ang bilis, anong laman? Dahil buo ang mainboard, 100% na recover lahat. Daan-daang email at tawag, paliwanag ni Kimura. Naupo si Reyes sa harap ng monitor. Ang unang nakita niya ay ang listahan ng mga email. Halos lahat ay mula sa iisang tao, ang asawa niyang si Paulo. Hoy! Nasaan na ang pera? Ibigay mo na. Pinuntahan na naman ako ng mga pinagkakautangan ko dito. Mamamatay ako dahil sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Puro pananakot, mura at paghingi ng pera ang laman ng mga mensahe. Araw-araw, dose-dose ng ganitong mensahe ang natatanggap ni Elena. Para na ring pinapatay nito ang asawa niya sa salita, sabi ni Reyes. I-click ni Santos ang isa pang mensahe mula sa isang contact na may pangalang Ate. Elena, binugbog ka na naman ba? Kamusta ka na? Nagpa-check up ka ba? Sa ilalim, naroon ang reply ni Elena. Okay lang ako, ate. Basta huwag lang masaktan si inay. Kapag umuuwing lasing yan, pati si inay pinagbubuhatan niya ng kamay. Napailing si Reyes. Mas inaalala pa niya ang biyenan niya kaysa sa sarili niya. Binuksan naman ni Kimura ang call logs. Tingnan niyo po ito. Mula noong Nobyembre 2012, pagkatapos niyang manalo, sunod-sunod ang tawag niya sa isang numero. Ang pangalan sa screen, Attorney Jimenez. Ilang beses silang nag-usap, 5 beses, at halos lahat, lampas 30 minuto. Seryosong konsultasyon ito, sabi ni Kimura. Siguradong tungkol sa divorce yan, sabi ni Santos. Naghahanap siya ng paraan para makipaghiwalay nang hindi makukuha ng asawa niya ang premyo. At may isa pang krusyal na ebidensya, sabi ni Kimura. Sa unsent folder, may isang email na hindi na ipadala. Ang tatanggap, si Inay Aling Flora. Inay, sama na po kayo sa akin. Lihim lang po natin ito kay Paolo. Ako na po ang bahala sa lahat para hindi na po ninyo makita ang pambubugbog niya at mabuhay na tayo ng payapa. Ang petsa, Nobyembre 14, 2012. Isang araw bago siya mawala, natigilan si Reyes. Ramdam sa bawat salita ang pagnanais ni Elena na iligtas ang kanyang biyenan. Hindi siya tumatakas. Sinusubukan niyang iligtas ang biyenan niya. May isa pang napansin si Santos. Sir, may insurance app dito. Nang buksan, lumitaw ang isang malaking life insurance policy. Ang pangalan ng policyholder at beneficiary, Flora de la Cruz. Ang buwanang bayad na ₱50,000 ay kinakaltas mula sa bank account ni Elena. Diyos ko, sabi ni Reyes, saan ka makakakita ng ganitong manugang? Kahit hirap na siya, binabayaran pa niya ang insurance ng biyenan niya at hinahanapan ng lilipatan. Ang huling tiningnan nila ay ang search history. Ang unang-unang sinearch niya matapos manalo, divorce lawyer. Umalis sina Reyes at Santos, dala ang mga printout ng ebidensya. May sagot sa crime scene, sabi ni Reyes. Bumalik sila sa apartment para kausapin ang mga kapitbahay. Kumatok sila sa Unit 202. Isang matandang babae ang nagbukas. Sino po sila? Pulis po. Tungkol po sana kay Aling Flora de la Cruz. Naku, yung nagka-demensya. Ano po yun? May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya simula noong mawala ang manugang niya 3 taon na ang nakalipas? Dumilim ang mukha ng matanda. Naku iho, nagiba siya, naging ibang tao. Dati, sobrang linis niyan, pero bigla na lang nag-uwi ng mga basura, ayaw magpapasok ng kahit sino. Gabi na kung lumabas para mamili, parang magnanakaw. Kapag kinakausap, natataranta. Ayaw po ba niyang may pumapasok sa bahay niya? Tanong ni Santos. Ayaw. Naku, minsan may taga-Meralco na mag-iinspeksyon, tinutukan niya ng kutsilyo. Lalo na kapag malapit sa kusina, nagwawala siya. May alitan po ba sila ng manugang niya? Wala. Alam ng lahat dito kung gaano kabait si Elena. Alagang-alaga niya ang biyenan niya. Ang problema, yung anak niyang si Paolo. Laging umuuwing lasing at nambubugbog. Araw-araw naming naririnig ang iyak ni Elena.
Pare-pareho ang kuwento ng lahat ng kapitbahay. Mabait na asawa si Elena, basagulero si Paulo, at naging kakatwa ang kilos ni Aling Flora pagkawala ng manugang. Pagbalik sa presinto, muling hinalungkat ni Reyes ang mga gamit ni Paulo. Sa isang lumang notebook, may nakita siyang sulat kamay na tala. Santos, tingnan mo to, Disyembre 2012, sabi ni Inay. Bibigyan niya ako ng pera, maghintay lang daw ako. Nanlaki ang mata ni Santos. Ibig sabihin, alam ni Aling Flora na nasa ref ang tiket. Mulat sa pool, sagot ni Reyes. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Isang manugang na gustong iligtas ang biyenan. Isang biyenan na pinatay o hinayaang mamatay ang manugang para makuha ang 500 milyon, pero hindi naman ito ginastos. Sa halip, binantayan lang niya ito habang nabubulok sa basura. Kailangang makausap si Aling Flora. Ngayon din, kinabukasan, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa opisina. Detective Reyes, ako po si Attorney Jimenez. Inabot ni Reyes ang kanyang kamay. Salamat sa pagpunta, Attorney. Ano po ang eksaktong relasyon ninyo kay Elena de la Cruz? Naglabas si Attorney Jimenez ng isang makapal na folder. 3 taon na ang nakalipas, lumapit sa akin si Ginang de la Cruz para sa divorce consultation. Dala ko ang mga dokumento. Inilapag niya sa mesa ang isang draft ng divorce petition. Malinaw na nakasulat bilang dahilan, habitual physical abuse and gambling addiction ng asawa. Paano po ang hatian sa premyo? Tanong ni Reyes. Naglabas si Attorney Jimenez ng isa pang dokumento. Magugulat kayo. Sa halip na humingi ng danyos, plano ni Ginang de la Cruz na bayaran ang lahat ng utang ng asawa niya. Napatigil sa pagsusulat si Santos. Babayaran niya ang milyong utang ng asawa niya? Oo, yan ang kondisyon para sa isang malinis na hiwalayan at ang matitirang pera, hindi para sa kanya. Tingnan niyo itong lease agreement. Isang kopya ng kontrata sa isang apartment. Ang pangalan ng umuupa, Flora de la Cruz. Plano niyang isama ang biyenan niya. Siya ang magbabayad ng lahat, pero ipapangalan niya sa biyenan niya para masiguro ang kinabukasan nito. Napabuntong hininga si Attorney Jimenez. Isang beses, nagkita kami sa isang coffee shop para ibigay ang mga dokumento. Nakita yata kami ng asawa niya. Akala yata ng lalaki, ako ang kabit niya. Matapos noon, natakot na si Elena at kinansela ang susunod naming pagkikita. Yun na ang huli naming pag-uusap. Napakuyom ng kamao si Reyes. Ang asawang isinumpa ni Paulo ay ang tanging taong sumusubok na iligtas siya at ang kanyang ina. Makalipas ang 1 oras, muling ipinatawag si Paulo. Mas lalo siyang nangayayat. Walang imik na inilapag ni Reyes ang divorce petition at lease agreement sa harap niya. Basahin mo. Nanginginig na kinuha ni Paulo ang mga papel. Habang binabasa, nanlalaki ang kanyang mga mata. Ano to? Divorce? Mga dokumentong inihanda ng asawa mo bago siya mawala. Basahin mong maigi. Natigilan ang tingin ni Paulo sa bahaging nagsasabing babayaran ng kanyang utang at sa kontrata ng apartment na nakapangalan sa kanyang ina. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Hindi totoo yan. Alam niyo ba kung paano niya ako itrato? Parang basura. Hindi kanya tinatratong parang basura. Natatakot siya sa'yo, sigaw ni Reyes. Ang asawa mo, sinusubukan kang iligtas mula sa 15 milyong utang mo at isama pa ang nanay mo para mabuhay ng maayos. Hindi kanya tinatakasan, sinusubukan kanyang buhayin bago siya umalis. Nabitawan ni Paulo ang mga papel. Napahawak siya sa ulo. Hindi totoo yan. May lalaki siyang iba. Nakita ko sila. Abogado yon. Abogadong kinakausap niya para ayusin ang pagbabayad sa mga utang mo. Isang malakas na unggol ang kumawala kay Paulo. Gumuho ang 3 taon ng galit at kasinungalingan. Anong ginawa ko? Dumapa siya sa sahig at humagulgol. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Hapon na nang dumating ang 2 detective sa Kalinga Home for the Aged. Sa isang silid,
Nakaupo sa wheelchair ang isang matandang maputi na ang buhok, nakatingin sa malayo, si Flora de la Cruz. Lumapit si Reyes. Aling Flora, pulis po ako. Dahan-dahang lumingon si Flora, pero ang kanyang mga mata ay blanco, malamig, bulong niya. Naaalala niyo po ba ang manugang ninyong si Elena? Walang reaksyon ng matanda. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, malamig. Lalamig ang sinigang, Elena. Ipinaliwanag ng nurse, malala na po ang demensya niya. Halos hindi na nakikipag-usap. Iilang salita lang ang inuulit-ulit niya buong araw. Napansin ni Reyes ang isang lumang alampay sa ibabaw ng side table. Ano po yan? Naku, yan po ang parang kayamanan niya. Ayaw niyang ipahawak. Dala-dala na niya, yan simula nang dumating siya dito. Regalo raw po ng manugang niya noong malakas pa siya. Isang mamamatay tao na iniingatan ang regalo mula sa kanyang biktima. Pabalik sa apartment, may nakitang luma at mahalagang record si Santos. Isang logbook ng mga reklamo mula sa building admin. Sir, tingnan niyo to. Petsa, Nobyembre 12, 2012. Isang reklamo mula sa nakatira sa Unit 101 sa ilalim mismo ng unit ni Flora. Magdamag na may naririnig na kaluskos, parang may kinakaskas sa sahig at hindi tumitigil ang agos ng tubig. Ang gabi kung kailan nawala si Elena, sabi ni Reyes. Tunog ng paglilinis. Agad niyang tinawagan ang Soko. Kailangan nating bumalik sa Unit 201. Ulitin ang luminol test. Haluhugin ang buong bahay. Kinabukasan, sa madilim na Unit Dolama, nagsimulang mag-spray ng luminol solution ang mga taga-Soko. Sa may pagitan ng kusina at labahan, isang bahagyang kulay asul na liwanag ang lumitaw. Dugo, sabi ng hepe ng Soko. Luma na at pinunasan ng maraming beses, pero positibo. Ang mga bakas ng dugo ay papunta sa loob ng maliit na labahan. Sumunod si Reyes. Habang sinusuri ang sahig, napansin ni Santos, Sir, iba ang tunog ng sahig dito, parang may hungkag sa ilalim. Itinaas ni Reyes ang rubber mat. Tumambad ang sementadong sahig. Hindi ito pantay. Malinaw na may bahaging bagong semento. Ang magdamag na kaluskos. Ang agos ng tubig. Ang bagong semento. Ang malamig na katotohanan ay naghihintay sa ilalim mismo ng sahig ng labahan. Muling ipinatawag si Paulo. Ginoong de la Cruz, noong gabing yon, anong oras ka eksaktong umalis ng bahay? Mga 10:00 ng gabi, sagot ni Paulo. Sobrang tindi ng away namin. Humingi ako ng pera, ayaw niya. Sa galit ko, naitulak ko siya. Nanginginig ang boses niya. Tumama ang ulo niya sa kanto ng pader. Bumagsak siya, nawalan yata ng malay. Anong ginawa mo? Natakot ako. Tinawag ko si inay. Lumabas siya, tiningnan si Elena, tapos sinigawan niya ako. Anong sabi niya? Sabi niya, tumawag ako ng ambulansya. Umalis ka na. Maraming naniningil sa'yo dito. Baka makita ka pa ng pulis. Pumunta ka sa kung saan, magpalamig ka ng ulo. Inutusan ka ng nanay mong tumakas habang tatawag siya ng ambulansya? Tanong ni Santos. Oo, tinulak niya ako palabas. Sabi niya, mas lalo lang gugulo kapag nandoon ako. Pag-uwi niya kinaumagahan, sinabi raw ng nanay niya na nagkamalay si Elena, nag-impake at galit na umalis. Ngunit alam na ni Reyes na lahat ng iyon ay kasinungalingan. Maya-maya, si Paulo mismo ang nagtanong, pero kung tatawag si inay ng ambulansya, bakit sabi niya umalis si Elena? Paanong makakapag-impake ang isang taong nawalan ng malay? Ngayon lang niya napagtanto ang kontradiksyon. Ang alibi na ginawa ng kanyang ina para iligtas siya ay siya ring perpektong panakip sa krimen nito. Nagpatawag si Reyes ng isang profiler. Hindi ko maintindihan ang isip ni Aling Flora. Kung pinatay niya ang manugang para sa pera, bakit hindi niya ito ginastos? Interesante, sabi ng profiler. Ang pagnanasa niya ay hindi para sa pera, kundi para sa anak niya. Alam niyang kung makukuha ng anak niyang sugarol ang 500 milyon, masisira ang buhay nito. Kaya ni-freeze niya ang pera.
Ang tiket ay naging isang sumpa dahilan ng pagkamatay ng manugang at posibleng ikasira ng anak. Ito ay isang baluktot na pagmamahal ng isang ina. Biglang tumunog ang telepono ni Reyes. Si Kimura mula sa forensics. Detective, may nahanap kaming napakahalaga. Isang deleted audio file mula sa voice recorder ng phone. Kailan yan na-record? Nobyembre 15, 2012. Mula 10:33 p.m. hanggang 10:23 p.m. Eksakto sa oras ng insidente. Naka-record ang buong pangyayari? Opo, malinaw ang usapan. Ito na ang ebidensya. Santos, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa forensics lab. Sa loob ng lab, pinatugtog ni Kimura ang audio file. Nagsimula ito sa boses ni Elena. Nire-record ko ito bilang ebidensya para sa divorce case. Biglang bumukas ang pinto. Sigaw ni Paulo. Nasaan ang pera? Ibigay mo sa akin. Hindi. Para ito sa bahay namin ni inay. Hindi ko ibibigay pambayad sa utang mo sa sugal. Isang malakas na kalabog. Isang sigaw mula kay Elena at isang tunog ng pagbagsak. Katahimikan. Tapos, ang nanginginig na boses ni Paulo. Elena! Hoy, Elena! Gumising ka! Inay! Inay! Tulong! Pumasok ang boses ni Flora, ngunit nakakakilabot ang pagiging kalmado nito. Anong nangyari? Naitulak ko si Elena. Hindi siya gumagalaw. Umalis ka na, Paulo. Pumunta ka sa isang video kay bar. Ako na ang bahala dito. Tatawag ako ng ambulansya. Basta, wala ka dito. Naiintindihan mo. Narinig ang pag-alis ni Paulo. Pagkatapos, isang mahinang ungol mula kay Elena. Inay, ang sakit. Tulong. Ambulansya. Buhay pa si Elena. Ngunit hindi tumawag si Flora. Sa halip, narinig ang kanyang malamig na boses. Patawarin mo ako, Elena. Kung makukuha ni Paulo ang perang ito, masisira ang buhay niya. Isang kaluskos. Tunog ng isang basang tela na itinakip sa bibig at ilong. Ang hirap na paghinga ni Elena hanggang sa ito'y tuluyang nawala. Doon nagtapos ang recording. Si Aling Flora ang tumapos sa kanya, sabi ni Reyes. Ipinatawag muli si Paulo. Pinakinggan niya ang recording. Nang marinig niya ang ginawa ng kanyang ina, napasigaw siya at bumagsak mula sa upuan. Hindi maari, sabi ni inay. Tatawag siya ng ambulansya. Sabi niya, ililigtas niya si Elena. Hindi siya tumawag, malamig na sabi ni Reyes. Siya mismo ang pumatay sa asawa mo. Humagulgol si Paulo sa sahig. Ako ang pumatay sa kanya. Kung hindi ko lang siya itinulak, saan itinago ng nanay mo ang katawan? Tanong ni Reyes. Napatitig si Paulo, ang mga matay puno ng takot. Sa isip ni Reyes, lumitaw ang imahe ng labahan. Ang tunay na dahilan kung bakit binantayan ni Flora ang lugar na iyon sa loob ng 3 taon. Kinabukasan, sinimulang sirain ng mga autoridad ang sementadong sahig ng labahan sa Unit 21. Ilang pulgada pa lang ang nahuhukay, isang hindi maipaliwanag na kabahuan ang kumalat. Amoy ng kamatayan na itinago sa loob ng 3 taon. Maya-maya, may puting bagay na lumitaw, isang bungo. Mga buto ng tao, sabi ni Reyes. Nakahukay sila ng isang kalansay na nakabaluktot sa maliit na butas. Sa paligid nito, maraming itim na pulbos uling para pigilan ang amoy. May mga lalagyan din ng deodorizer. Lahat ay ginawa para itago ang masangsang na amoy. Diyos ko, katabi lang ito ng kusina, sabi ni Santos. Sa loob ng 3 taon, si Aling Flora ay nagluto, kumain, at natulog katabi mismo ng libingan ng kanyang manugang. Dumating si Paulo sa lugar. Nang makita niya ang hukay at ang mga buto, napaluhod siya. Kaya pala, laging sinasabi ni inay na malamig sa labahan. Huwag daw buksan ang pinto kasi papasok ang hangin. Humagulgol siya dahil nilalamig si Elena, dahil nilalamig siya doon. Napasuka si Paulo, ang bahay kung saan siya kumain at natulog sa loob ng 3 taon ay libingan pala ng kanyang asawa.
6 na buwan makalipas. Sa korte, si Paulo de la Cruz ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong para sa homicide. Si Flora de la Cruz, dahil sa malalang demensya, ay idineklarang unfit for trial at ipinadala sa isang mental health facility. Ang tiket ng loto, matagal ng paso, ay opisyal nang winasak. Ang 500 milyon ay naglaho. Sa kulungan, tulala si Paulo. Nasa tabi ko lang pala ang 500 milyon, isang bukas lang ng ref, pero hindi ko alam. Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang sumira sa lahat. Ang lumang apartment ay giniba na bilang bahagi ng redevelopment project. Sa huling pagkakataon, pinuntahan ni Reyes at Santos ang lugar. Wala nang laman ang Unit 201, maliban sa isang lumang ref na naiwan. Sa labahan, nakanganga pa rin ang butas sa sahig, isang peklat na hindi na kailanman maghihilom. Kung nakinig lang si Paulo sa asawa niya noong gabing iyon, sabi ni Reyes, nabayaran sana ang utang niya at nagsimula silang muli ng nanay niya. Ang kasakiman, sabi ni Santos, ay parang pagkain. Kapag lumipas ang expiration date, nabubulok. Kasabay ng paglubog ng araw, sinimulang gibain ng isang dambuhalang backhoe ang apartment. Gumuho ang mga pader at kumalat ang alikabok sa hangin. Ang espasyong nagtago ng isang madilim na sikreto sa loob ng 3 taon ay nawasak kasama ang masangsang na amoy ng nakaraan. Sa mental facility, nakatingin sa bintana si Aling Flora. Elena, lalamig ang sinigang. Halika na, kumain ka na, bulong niya habang inaabot ang kamay sa kawalan. Malamig, isara niyo ang pinto ng labahan. Papasok ang hangin. Nilalamig ang manugang ko. Sa pagbagsak ng huling pader ng Unit 201, ang ref, ang labahan, at ang lahat ng bakas ng isang pamilyang winasak ng pera ay tuluyan ng naglaho, wala nang natira. Tanging ang malamig na hangin ng gabi ang umiihip sa bakanteng lote.